This morning, bibigyang diin ko ang salita ng Diyos na makikita sa maraming teksto. Sa Matthew 28, verse 19, Mark 16, verse 16, Romans chapter 6, actually verse 3 to 14, Colossians chapter 2, verse 12, 1 Peter chapter 3, verse 20 to 21, and Acts chapter 22, verse 16, Acts chapter 2 verse 41, at ang last ay sa Hebrews chapter 10 verse 22. Kaya ang binasa lang natin kanina ay ang Romans chapter 6 verse 3 to 14 at Hebrews chapter 10 verse 22. Kagaya ng sinabi ko kanina, Jesus actually established water baptism as an ordinance in His church. And He made it clear in His Great Commission, as mentioned in the book of the Gospel, Matthew and Mark, at sinabi nga sa Matthew 28, verse 19, Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. At ito ay pinagpatuloy sa Mark 16, verse 16 na nagsasabing, Whoever believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe shall be condemned. So malinaw doon sa dalawang talata na aking sinabi na nandoon ang intensyon ng Panginoon, lalo't higit kapag usapan ay water baptism. At ito ay gustong patunayan ng ating Panginoong Jesucristo, and so He Himself submit to water baptism by His forerunner, John the Baptist. At ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Maliban kay Jesus Christ, ito rin ay nire-echo ni Pedro na nung siya ay nangangaral ng magandang balita during the day of Pentecost. Ang sabi ng nakasulatan ay, those who gladly receive the word of God, sila po ay nagpabaptize. And during that day, 3,000 souls were added to the kingdom of God. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yes, and throughout the whole book of Acts, ang lahat ng mga apostol ay nag-observe na sino mang tumanggap, kumilala ng buong puso sa ating Panginoong Hesus bilang personal na tagapagligtas, sila ay nag-a-undergo, nagsasubmit sa water baptism. At ang formula na ginagamit ay in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, this is the very reason why we believe as part of the Foursquare Declaration of Faith. Sabi nga doon sa Declaration of Faith, we believe that immersion in water baptism is a sign to the world of a new birth. That just as Christ was placed in the tomb and then come back to life, so too we consider our old self-nature dead. And so we are buried in water and come up again to eternal life. And this is the power of water baptism. The power of water baptism. Tayo muna ay umuko at manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po dahil
ang araw na ito ay ginawa mong special para sa aming pagtitipon. Para kayo ay alaya namin ng papuri, pasasalamat, mga awit na kapagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang kayo ay patuloy naming itaas, parangalan at bigyan ng kaluwalhatian. Salamat po ng maraming marami. Amin pong nakikita na kayo ay nakangiti sa aming kalagitnaan ngayon. Tinitingnan ang aming buong katauhan. Magsimula ulo hanggang paa. Kahit ang aming inner man, Panginoon, ay nakikita mo kung paanong sa umaga pong ito'y inihanda mo ang aming mga sarili. Kung paanong kayo po ay aming mahandugan ng tamang pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat. At sa amin pong pagpapatuloy, O Diyos, muli kong hinihiling na samahan niyo po kami. Buksan mo ang aming mga tenga, ang aming kaisipan at puso upang amin pong marinig ang iyong mga salita. At hindi lang marinig, kundi ito'y aming matanggap ng bukas sa aming mga puso upang ito ay tumubo, lumago, at magbunga. At amin pong may pamuhay araw-araw at magamit namin sa aming patuloy na pagsamba at paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po kaming lahat sa umaga pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ulit ang Panginoon? Napaganda ang liwanag ng araw, nagbabadya ng kanyang biyaya ay patuloy na binubuksan para sa ating lahat sa umaga pong ito. The power of water baptism. There are two spiritual significance regarding the power of water baptism. Kaya, una, baptism is like a burial of your old life. Ang pagbautismo sa tubig ay kagaya ng kamatayang tayo inilibing. Kagaya ng ating lumang buhay na patay sa kasalanan, na kasamang ibinaon. Kaya kung ating narinig kanina sa Romans 6, chapter 3 and 4, ay binigyang diin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Sabi nga, hindi ba ninyo alam na tayong nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Alam natin na noong tayo'y binaptize para maging united kay Kristo Jesus, nakasama din tayo sa kamatayan niya. Kaya ang ating lumang buhay ay kasama ng nailibing kasama ni Christ. Amen? Para kung paanong binuhay si Christ sa tulong ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama, ganon din tayo, magkakaroon din tayo ng bagong buhay. Parang itong English Pinoy version ay may halong English, no? parang nagtitiks ka . Pero maganda, nai-enjoy mo dahil ang pananalita ngayon ay may kasamang Tagalog, may kasamang English, kaya naiintindihan po natin. So, napakaganda na tuloy na ipinapaliwanag dito ni Apostol Pablo na totoong ang dating buhay ay makasalanan. At totoong ang ating Panginoong Kristo
na walang kasalanan ay naging makasalanan dahil sa ating kasalanan. At sa kanyang kamatayan, yung ating lumang buhay na makasalanan ay kasama ng nailibing. At pagkatapos nung siya ay muling nabuhay, tayo ring namatay mula sa kasalanan dahil sa ating lumang buhay. Pagbangong muli ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin na nagtiwala sa Kanya at nakiisa sa Kanya ay muling nagkaroon ng panibagong buhay. Amen? Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? At ang crucifixion, burial, and death ay nagsisimbolo din ng water baptism. Na kung paanong tumanggap tayo kay Jesus Christ at tayo ay desisyong magpabaptize, tayo po ay inihiga at pagkatapos ay itataas. Ang simbolo noon, ibinaon tayo sa ilalim ng tubig para yung ating mga kasalanan ay mawala at pagkaahon tayo sa tubig, yun ay nagsisimbolo ng panibagong buhay. Pero nung unang panahon ay ating naalala na ang pagbinyag ay wisik. Hindi ko alam kung tagtuyot noon o walang tubig, bakit ginamit ang wisik? Ang sabi nga ng iba, hindi masyadong nakontento sa wisik. Yung ba'y nagkuha ng tabo para ibuhos sa ulo. Ay ang nabasa ay ulo lang. Hindi pa rin masyadong nakontento. Kaya naglagay ng tubig sa timba at yung buong tubig sa timba ang ibinuhos saka kanyang buong katawan para mabasa ang lahat ng bahagi. Pero nakaramdam na parang hindi nabasa yung mga kilikili, yung mga singit, dahil biglang pagbuhos lang. So ang ginawa, dinala sa ilog, sa dagat, at doon siya nilublob, at doon sa paglublob, lahat ng bahagi ng kanyang katawan ay nabasa. At ang sabi ay, malaya ka nang lumangoy. At malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Lumangoy ka ayon sa kapangyarihan ng Panginoon. Ikaw ay pinalaya na. Parang maganda. Dahil ang totoo, ang kapangyarihan ng pabautismo sa tubig ay ito'y nagsisimbolo ng paglilinis din sa ating katawan at the same time, paglaya sa lahat ng uri ng mga kasalanan. So, water baptism is a symbol of the believer's union with Christ in His death, according to verse 3. And in His burial, according to verse 4. And in His resurrection, according to verse 5. So, ang water baptism, ito ay nagsisimbolo ng kamatayan ni Kristo. Ito ay nagsisimbolo ng paglibing kay Kristo. At ito rin ay nagsisimbolo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, dahil tayo ay united na kay Christ, Jesus, binuhay tayong kasama niya at sinama niya tayong mamuno sa langit ayon sa Efeso 2:6. Isinama niya tayong mabuhay sa langit. So, napakaganda. There is power in water baptism dahil sa once we were baptized, na-enjoy na natin ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kaaway at the same time ay isinama na tayo ng Panginoong Hesus sa langit. Bagamat nandito pa tayo, pero darating ang panahon kung hindi tayo magbabago at magpapatuloy tayo, makakasama natin ang Panginoon pagdating ng tamang panahon.
Dahil naniwala po tayo na sa kanyang muling pagbabalik, tayong mga namatay kay Kristo Jesus ay una niyang bubuhayin para tayo ay isasama niya. Kung saan siya naroon, ay naroon din po tayo. So, mahalaga ang pagsunod kay Kristo sa pamagitan ng pagbautismo sa tubig. Actually, ang water baptism ay initial evidence sa ating pagkilala at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay pag-surrender ng kabuang buhay natin sa Panginoon. Pero ako noon, ayaw ko pang magpabautismo dahil sa marami pa akong bisyo. At siguro hindi lang ako. Dahil yung mga na-witnessan ko at sinasabi kong, Brad, magbabaptize ka na. Di ba tinanggap mo na si Jesus Christ? Opo, Pastor. Ay, kailan ka pa magpapabaptize? Sa kanilang, Pastor, pag naalis na ang lahat ng bisyo ko, ay hindi maalis ang lahat ng bisyo mo dahil sa hindi ka lubos na sumusunod sa Panginoon. Ay, actually, tinanggap ko si Jesus Christ mga August 1980. Pero hanggang January ay nagpapakita lang ako during the time kay pastora na hindi na umiinom, sumusunod, kung saan ang Bible study, nandoon ako, umaawit, nagpupuri, sumasabay sa panalangin, pero hindi niya alam, kasi marami akong kaibigan, barkada, ay pumupunta sa bahay, may dalang mga inumin. So hindi ako makaiwas. Pero bago dumating ang 1981, talagang sincere ko nang isinuko ang aking buhay sa Panginoon. At sabi ko, nung kami nag-iinuman, ito na ang last nating pagsasama sa inumang ito. Hindi sa iiwan ko kayo bilang kaibigan, kundi iiwan ko na ang lahat ng mga bisyo at ang lahat ng sistema ng mundo dahil hindi ako lubusang makasunod sa ating Panginoon kung ganito ang palagi kong ginagawa. Kaya during the time, tinayuan ko na yung aking sinabi, February 14, tinanggap ko ulit si Jesus Christ. Dahil inisip ko, pa'y buko klaro itong ako pagtanggap pa. Kaya February 17, tinanggap ko ulit, 14, tinanggap ko ulit, ay Valentine's Day yun. Kaya ang Valentine ko ay si Jesus Christ. My first lover and my first love. Pasensya lang kay Pastora dahil pangalawa lang siya. Si Jesus Christ talaga ang number one. At sinundan ko na ng pagbautismo sa tubig, February 17. At alam niyo ba na nung ako ay bautismuhan sa tubig, naramdaman ko ang kapangyarihan ng Diyos. Yung aking pakiramdam dati ay mabigat, pero nung ako ay niloblob at inaahon, biglang gumaan ang aking pakiramdam. Biglang luminaw ang aking kaisipan. At nung makita ko ang mga punong kahoy dyan sa tabi sa parula, nagwawagayway. Ang mga punong kahoy, ang mga niyog, nagwawagayway. Sabi ko, wow! Nagpupuri pati kahoy at mga niyog para sa aking pagsunod sa Panginoon. At nung pagtingin ko sa tubig, ang daming isda. May malaki, may maliit, iba-ibang klase. Pag tinataas ko yung robe, aywan ko bakit maamo yung isda. Nahuhuli ko. Sabi ko, ay grabe. Anong ibig sabihin nito, Panginoon? Ano ba, ang tagal ko yung inisip kung ano ang ibig sabihin. Pero nung ako ay nag-aaral na sa Bible School at nagsisimulang mag-witness, yun pala, maraming mga kaluluwa ang aking nasisiran at dinadala sa paanan ng ating Panginoon. May maliit, may malaki,
iba't ibang uring tao ang nababahagian ng salita ng Diyos at sila ay nakakilala at sumunod sa ating Panginoon. Kaya ako mismo ay naramdaman ko the power of water baptism. So salamat sa Diyos dahil nakilala ko siya. In the Old Testament, God wants the Israelites to be free indeed, separated from Egypt or the world, so that it has no more power over your life. So kahit yung mga Israelita na naalipin ng Ehipto dahil kay King Pharaoh, nais ng Diyos na sila'y palayain. No wonder tinawag niya si Moses para gamitin, para palayain yung mga Israelita sa Egypt. Nahirapan din si Moses dahilan sa matapang si King Pharaoh. At alam niya, dahil naka-stay siya for 40 years kay King Pharaoh, alam niya kung ano ang sitwasyon, alam niya kung ano ang lakas at kapangyarihan ng Egypt. Andun siya. Kaya nung tinawag siya ng Panginoon, Moses, ikaw ang gagamitin ko. Ay maraming excuses si Moses pa during that time. Sabi niya, bakit ako, Panginoon? I am not eloquent to speak. I have no power. Grabe. Pero, sumunod si Moses. Anong sabi naman, what is in your hand? Gamitin mo yan. At nakita po natin kung tayo nagbabasa ng Biblia, especially sa Genesis hanggang Deuteronomy, kita natin ang kasaysayan sa lumang tipan na kung saan ay ginamit ng Panginoon para maunawaan natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. And so during the time, plinano ng Diyos na palayain ang Israel. Nung malapit na silang palayain, nagkatay sila ng mga lamb para i-offer at pagkatapos ay sprinkle yung blood at i-offer sa Panginoon. At yung ibang blood ay ipinahid sa bawat pintuan ng mga tahanan ng mga Israelita. At ang yung last plague ay sinabi ng Panginoon, yung angel death, ang last plague na kanyang ipapadala, na mamamatay yung lahat ng mga panganay na anak ng Egyptian. At yun ay nangyari. At hindi rin walang namatay sa mga Israelita sapagkat protektado ng ating Panginoon. And after that, doon na lang nabagbag ang puso ni King Pharaoh na palayain ang mga Israelita. So, yung pagsakripisyo ng lamb, yun po ay nagsisimbolo ng paglilinis ng mga puso ng mga Israelita. Pero kailangang lumakad pa sila patungo sa lupang pangako dahil ang Diyos, ang plano ay doon sila pupunta at nag-aantay ang ating Panginoon sa lupang pangako. Pero they need to walk. Nung sila'y umalis na, malayo na, pero si King Pharaoh ay nag-order na habulin mo sila. Hanggang doon sa malapit na sa Red Sea, doon sila masusukol na. At takot na yung mga Israelita. Bakit umalis tayo at dito rin tayo mamamatay? Pero dahil binigyan ng kapangyarihan si Moses ng Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, gamitin mo yung tungkod, ituro mo dyan sa dagat. Pagkaturo ay nahawi yung dagat. At sila ay lumakad. Patawid. Bira mo yung dagat, nagkaroon ng daan. May plano din pala ang Diyos dahil sa yung pagtawid nila sa dagat at yung dagat ay yung tubig na magkabila ay tubig na matataas, yun palang pagtawid nila ay nagsisimbolo ng water baptism. Kaya the Israelites was baptized in water and in the cloud following Moses.
Kaya yun ay nagsisimulo. Totoong ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng pagbautismo sa tubig, dahil ginawa na ng Panginoon ang paglilinis sa kanilang mga puso because of the blood of the Lamb. Pero kailangang mag-go-through sila sa tubig para ang lubos na kalayaan mula sa Ehipto at sa kapangyarihan ni Pero ay kanilang makamtan, kailangang tumawid sila. Kaya ang water baptism ay nagsisimbolo ng kalayaan din. Hindi lang paglilinis, kundi kalayaan din. Para sila ay lubusan ng maging malaya, kailangang umalis sila sa Ehipto at sa kapangyarihan ni Pero para malaya na sila sa pag-aalipin sa kanila. Naiintindihan po ba natin? The same way with all of us. Nung una tayo ay alipin ng sanlibutan dahil gapos tayo ng iba't ibang uring kasalanan, iba't ibang uring bisyo. At nung tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay Kanyang pinatawad at sa pamamagitan ng Kanyang dugong inihain para sa sanlibutan, kasama tayong nilinis ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi lang nagtatapos doon. Kung tunay na tayo'y kumilala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, sa Kanyang crucifixion, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang burial, sa Kanyang muling pagkabuhay, kailangang pailalim din tayo na sumunod at isuko ang ating buong buhay para tayo ay makalaya sa lahat din ng uri ng gapos ng kaaway sa buhay natin. Lahat ng bisyo, lahat ng anumang ginagawa natin, makalaya tayo ng lubusan. Amen po ba? Pwede bang palakpan po natin ang ating Panginoon? Yes. Remember this. The Red Sea has two important things in your life. One is, first, the Red Sea is a body of water. It is a picture of water baptism. Just as they were all baptized unto Moses in the clouds and in the sea. According to 1 Corinthians chapter 10 verse 2. Nabaptize silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga followers ni Moses. Kaya para sa atin ngayon, you need to be baptized at the beginning of your Christian life. Kasi nung tayo tumanggap, automatic na tayo pinatawan ng Panginoon at nilinis at binihisa ng katwiran. Pero, kailangan nating matutunang sumunod para lubos tayong makalaya sa ating mga lumang buhay na ginawa during the time. So water baptism is a quite necessary not for your salvation because the blood of the Lamb has did it already, but your freedom. But for your freedom. Amen po ba? Kaya nung ako'y nabaptize, complete deliverance from all vices. Dahil yun ang kailangan. Kaya kung kayo ay Kristiyano na sa inyong pagkaalam, ngayon, at kayo ay bandage pa ng iba't ibang bisyo, may question mark sa buhay natin. Whether genuine yung ating pagtanggap o hindi. Dahilan sa ang ating pagsunod ay pagpapatunay na totoong kilala natin ang ating Panginoon. Ang Diyos natin ay banal. Kaya tayong sumusunod sa Kanya ay dapat ding maging banal. Ay pero kung tayo'y naglalaro sa mundong ito na puno ng kasalanan, ay paano tayo magiging fit doon sa kaharian ng Diyos? Kaya dito pa lang, kung tayo nahirapan, patuloy nating isubmit ang ating buhay sa Panginoon at sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo po
ay unti-unting nililinis ng salita ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu. Secondly, the Red Sea symbolizes deliverance. Okay? Kung hindi maglalakad ang mga Israelita sa Red Sea, hindi sila magiging malaya sa kapangyarihan ni Pero o ng Egypt. The same way, sa ating paglapit kay Kristo Jesus, yung ating lumang habit, your negative thoughts and your bondages and curses na kinas na ng Panginoon, kailangang magpatuloy po tayong mabuhay na ayon sa kapangyarihan at kalooban ng ating Panginoon. Kagaya ng layunin ng Panginoon sa kanyang mga pinili, ang mga Israelites. So God's people walk through the Red Sea, na yun ay nagsisimbolo ng water baptism. And when you are baptized, you are immersed into the water, just like Jesus was when John the Baptist baptized him in Jordan River. So, mahalaga ang water baptism. Kaya sinabi ni Paul said that we are buried with him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Kaya salamat sa Diyos dahil tayo ay pinalaya at patuloy na tinutulungan. Kaya kung totoong tayo nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang sabi nga sa 1 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. The second significance of water baptism is, baptism is important for your conscience. Doon sa last verse na binasa kanina, sa Hebrews 10:28, ay nagsasabing, let us draw near with a sincere heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled down from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Yes, your conscience is part of your soul that either assures you or condemns you about your past. Ikaw lang naman talaga nakakaalam, di ba? During the dispensation of conscience, ang judgment ay true conscience. Dahil conscience is knowing what is wrong and right. Amen? Kung alam mong mali, mali. Kung alam mong tama, tama. Pero kung alam mong mali at ginagawa mo pa, doon ka i-judge ng Panginoon. Pero kung alam mong tama, kahit masakit pa, mahihirapan ka pa, tayuan mo dahil tama yon. Ano man ang mangyari, kapanig mo ang Panginoon. Kaya si Jesus Christ, nung siya ay binabatikos, pinarurusahan, pinipersecute, tumayo siya sa katotohanan. Hindi siya nagsasalita, tiniis niya ang lahat ng bagay. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap na iyon, may pagtatagumpay. At ang nakakatuwa, hindi lang siya nagtagumpay, lahat tayong nagtiwala sa kanyang ginawa ay kasamang nagtagumpay. Amen? Kaya today, mananagumpay tayo. Hindi ako nagsasabing, ay, hindi ako nagtatagumpay. I always receive na ako ay laging nagtatagumpay. Ayokong tumanggap ng talo. Kahit matalo ka,
Kung alam mong tama ang iyong ginagawa, panalo ka pa rin. Pero kung nanalo ka, na mali ang iyong ginawa, talo ka. Iyon ang masakit. Natutuwa ka dahil nanalo ka, pero sa harapan ng Diyos, talo ka. Dahil ang ipinaglaban mo ay yung kamalian. Pero kung ipinaglalaban mo ang tama, matalo ka man, panalo ka pa rin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, water baptism is an appeal to God for a good conscience, according to 1 Peter chapter 3, verse 21. Ang sabi nga, your conscience needs to feel clean, like it has had a bath, and that what water does for you. So, ang water baptism ay ipinapakausap sa atin ng Panginoon na ito ay isang paglilinis sa buhay natin, na kung papaanong tayo ay naligo, ang tubig ang lumilinis sa atin. So, napakaganda ang symbolism ng water baptism, and there is power on it. So, napakasarap na maramdaman kung tayo ay sumusunod ng lubusan sa ating Panginoon. Kaya hindi sapat na makilala natin ang Panginoon. Kailangang tanggapin ng buong puso natin ang Panginoon. At hindi lang sapat na natin ay tanggapin, kundi sundin natin ang kanyang ordinansa sa kanyang iglesia, na tayo ay lubusang magsunod sa pamagitan ng pagbautismo sa tubig, dahil ang symbolism nito ay kalinisan, kalayaan sa ating lumang buhay, at magkakaroon tayo ng panibagong buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya worship from a true heart that is with complete security of purpose must be based on assurance of the justifying power of the blood of Christ, according to chapter 5, verse 1, and according to the satisfying cleansing of the Word of God. Kaya, nais ng Diyos yung malinis na puso kung nais po natin siya ay sambahin ng totoo. Kung nais niyang siya ay ating mabigyan ng kasiyahan, karangalan at kaluguran, malinis ang ating konsensya, malinis ang ating puso, at ito ang hinahanap ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, binigyang diin ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 1 and 2 na nagsasabing, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. At sa verse 2 ay malinaw ding sinabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but by the renewing of your mind, for this is well pleasing in the sight of the Lord. Kaya mahalagang sundin natin ang salita ng Diyos. Napaka-importante ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nais kong balikan ang lahat na ating sinabi. Through Christ's crucifixion, buried, and resurrection, we have been set free from slavery to sin and made us alive and victorious in the Spirit. Our old sinful life was crucified with Jesus. Therefore, we have now power at work in us to resist our wrong behavior.
by grace and the power of the Holy Spirit, we are free to live our lives in holiness, give our lives daily as a worship to God, and be transformed on our thinking. Gustong-gusto ng Diyos na ang layunin niya, tayo ay maging kagaya niya. At ang sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa ibang translation, let this attitude be in you, which was also in Christ Jesus. Gustong-gusto ng Diyos na ang ating buhay ay mahubog, magsimula sa kasalanan, patungo sa bagong buhay, sa ating paglago, hanggang tayo ay maging ganap sa presensya ng ating Panginoon. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. So ako'y natutuwa dahil kaninang umaga nakabasa ako ng text sa akin. May nag-friend request sa akin, ang pangalan ay Emerald Luzbanis Liberato. Sabi ko ay parang nakakaalala ako ng pangalang ito. Kaya, inaccept ko yung pag-request ng friend. Sabi ko, hello, Amy. Manalala kong Amy Luzbanis na may napunta sa Udyongan. Nagtrabaho pa during the time kay Sister Alice sa butika. Nag-share ako ng gospel sa kanya during the time. At pagkatapos ay nagdesisyong magpabautismo, sabi ko, ay nag-respond siya, ako yun, pastor. Dito ako sa Davao. May asawa na, may 2 anak. Magtatapos na yung aking mga anak sa pagiging civil engineer. Wow! Sabi ko. Ay naalala ko na during the time, yung si Emerald ay nagdinala dito ni Alice, nag-church, ay hindi ako mapakali at si pastora. Nagpunta kami sa butika, nag-personal witness, at nakita ko yung kanyang balat ay may mga pantal-pantal at nangangati. Kaya habang kami ay nag-witness at siya ay napatanggap, salamat sa Diyos at bukas ang kanyang puso na tanggapin si Jesus. Pagkatanggap niya, nagsabi ako ulit na, Amy, hindi lang kaligtasan ang binibigay ni Jesus, pati kagalingan. Talaga, pastor? Oo. Kung gusto mo, mag-pray tayo, pagagaling ka ni Jesus. So, after na mag-pray, 3 days, pumunta siya sa amin. Pastor, magpapabaptize na ako. Andun pa yung kanyang kate. Pero ang himala, nung ilublob siya sa tubig, pag-ahon, nawala yung pangangati. Grabe! Nawala yung mga pantal na parang guyos-guyos at palagi niyang nakakagaw, hindi siya mapakali. Pag-ahon after water baptism, nawala yung pangangati. Naging malinis ang balat. Yes, sabi ko, there is power in water baptism. Sabi ko ay magandang testimony ito sa after my closing sa message dahil sa grabe ang ginawa ng Panginoon. Kaya hindi tayo magsisisi kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, at kung totoong tayo ay tumanggap, sincero, sumunod tayo sa alintuntunin ng Diyos. Magpabautismo po tayo sa tubig because there is also power in water baptism. To God be the glory. Palakpan po natin ang ating Panginoon.